basag, duguan. Habang nakikipaglaban sa kamatayan ang sanggol niyang wala pang pangalan, malamig na inihagis ni Marco ang annulment paper sa paanan ni Maya. Ipinagpalit siya sa yaman, itinapon na parang basahan sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Ngunit mula sa abo ng pagkawasak, isang ina ang babangon. Yuyurakan niya ang mga mapagmataas para sa buhay ng kanyang anak. Ngunit sapat ba ang pag-ibig para talunin ang malupit na tadhana? 68 Chu. Pirmahan mo na ang annulment papers na yan, Maya. Ayoko nang mag-aksaya pa ng bawat sentimo at segundo sa isang babaeng naging pabigat lang sa buhay ko. Lalo na ngayong nanganak ka pa ng isang batang tila hindi mabubuhay ng matagal. Ang boses ni Marco ay malamig pa sa hanging nagmumula sa aircon ng intensive care unit. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, ang puting papel ay malupit na inilapag niya sa ibabaw ng kumot na bumabalot sa nangangatog na katawan ni Maya. Kakaalis lang ni Maya sa operating room matapos ang isang emergency selection. Ang bawat hininga niya ay parang paghigop ng libu-libong karayom dahil sa hapdi ng kanyang sariwang tahi. Ang kanyang mga kamay, na puno ng pasa mula sa mga suwero, ay nanginginig habang pilit niyang tinitingnan ang lalaking pinangakuan siyang sasamahan sa hirap at ginhawa. Sa likod ng salamin ng nursery, ilang hakbang lang ang layo, naroon ang kanilang anak na si Leo, isang maliit at kulubot na sanggol na nakikipaglaban para sa bawat hininga sa loob ng isang glass incubator. Isang masakit na kabalintunaan ang nangyayari sa sandaling iyon. Habang ang puso ni Maya ay nagdarasal para sa milagro ng buhay ng kanyang anak, ang asawang minahal niya ay naroon para lamang tuldukan ang kanilang pagsasama. Huwag kang tumingin sa akin na parang ako pa ang masama, Maya. Matagal na tayong tapos, sadyang naging tanga ka lang para umasa na mananatili ako sa tabi ng isang babaeng galing sa kanal. Tumingin ka sa paligid mo. Ito lang ang kaya mong ibigay sa akin. Isang sakiting bata na uubos lang ng pera ko. Ang dugtong ni Marco na may kasamang mapang-uyam na ngiti. Hindi nakapagsalita si Maya. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbas ng tuyong semento, tuyot at walang boses na lumalabas. Ang tanging naramdaman niya ay ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang maputlang pisngi, mabilis na sumisipsip sa puting una ng ospital. Ang sakit ng kanyang tahi ay unti-unting nabaon sa mas malalim at mas masakit na sugat sa kanyang pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paghampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Lumapit ang kanyang biyenan na si Senyora Carmen, na noon ay nakasuot ng mamahaling alahas na tila nagniningning sa gitna ng paghihirap ni Maya. Tiningnan niya ang manugang ng may pandidiri na parang isang maruming basahan na nakaharang sa kanyang daan. Makinig ka, Maya. Huwag mo nang pahirapan ang anak ko. Pirmahan mo na yan. At baka sakaling mag-iwan pa kami ng kaunting barya para pambili mo ng kabaong ng batang yan. Malas ka sa pamilya namin simula pa noong una. Ang sabi ng matanda bago nito kinuha ang isang mamahaling ballpen at pilit na isinaksak sa nangangatog na daliri ni Maya. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, tumingin si Maya kay Marco. Naghahanap siya ng kahit katiting na awa, kahit isang sulyap man lang ng pagkilala sa mga taon na pinagsilbihan niya ito nang walang reklamo. Sa mga gabing nagtiis siya sa gutom para lang may makain ito, ngunit wala siyang nakita kundi ang kawalan ng pakiramdam. Ang lalaking kaharap niya ay isang estranghero na may pusong bato. Naramdaman ni Maya ang pagdaloy ng malapot at mainit na likido sa pagitan ng kanyang mga binti. Alam niyang bumubukas ang kanyang tahi dahil sa tensyon at paghikbi, ngunit wala na siyang pakialam. Ang pisikal na sakit ay wala na sa kalingkingan ng pagkawasak ng kanyang pangarap. Ang kaisa-isang bagay na nagpapanatili sa kanya sa katinoan ay ang malabo at maliit na anino ng kanyang anak sa kabilang panig ng salamin. Nang hindi na makapaghintay, hinablot ni Marco ang kamay ni Maya
at pilit na iginiya ang ballpen sa ibabaw ng papel. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang hiwa ng kutsilyo sa kaluluwa ni Maya. Matapos makuha ang lagda, mabilis na kinuha ni Marco ang dokumento na parang isang tropeo. Aalis na kami. Huwag na huwag kang magkakamaling lumapit ulit sa amin. At kung mamatay man ang batang yan, huwag mo kaming tatawagan para humingi ng tulong sa libing. Hindi na namin responsibilidad ang anumang basura na nanggaling sa'yo. Tumalikod ang mag-ina. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makinis na sahig ng ospital ay tila isang martsa ng kamatayan para kay Maya. Naiwan siyang mag-isa sa silid na amoy gamot at kamatayan. Ang katahimikang bumalot sa paligid ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sinubukan ni Maya na abutin ang gilid ng kama, pilit na ibinabangon ang kanyang naninigas na katawan. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding kirot na tila gustong punitin ang kanyang tiyan. Ngunit hindi siya tumigil. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Kailangan niyang ipadama kay Leo na hindi sila iniwan ng lahat. Nang sa wakas ay makatayo siya ng bahagya, nakita niya ang isang nurse na nagmamadaling pumasok sa nursery. Ang mga kulay pulang ilaw sa ibabaw ng incubator ni Leo ay nagsimulang kumislap ng mabilis. Ang mga makina na kanina ay naglalabas ng regular na tunog ay biglang nagbago, nagpapahiwatig ng isang malubhang panganib. Isang mahabang tunog ang umaling-awngaw mula sa monitor ng tibok ng puso ni Leo. Ang linya sa screen na kanina ay may mga kurba ng buhay ay biglang naging diretso at patag. Mrs., bawal po kayong tumayo. Ang sigaw ng nurse habang hinaharangan si Maya, ngunit ang mga mata ng ina ay nakapako lang sa kanyang anak na ngayon ay pinalilibutan na ng mga doktor. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Maya habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin at bumabagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig. Kung ang lahat ng nagmamahal sa kanya ay tinalikuran na siya sa gitna ng kanyang kamatayan, mayroon pa bang dahilan ang langit para panatilihing tumitibok ang puso ng kanyang anak? Wala nang bahay na naghihintay sa inyo rito, Maya. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay nalinis na namin mula sa amoy ng kahirapan na dinala ninyo ng nanay mo. Huwag mo nang balak na humakbang pa sa pintuang ito kung ayaw mong ipakulong kita sa salang trespassing. Ang boses ni Senyora Carmen ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng balkonahe, kasing talim ng mga bubog na nakatarak sa pader ng kanilang mansyon. Habang nagsasalita ang matanda, tila walang emosyong pinapanood ni Marco ang eksena mula sa likuran ng kanyang ina, habang humihit-hit ng sigarilyo na tila ba ang babaeng nasa labas ng gate ay isang estranghero lamang. Sa labas ng malaking pintuang bakal, nakatayo si Maya habang suot pa ang manipis na jacket na punit-punit. Sa kanyang kaliwang braso ay mahigpit niyang yakap ang sanggol na si Leo na balot ng lumang lampin. Sa kanyang kanang kamay naman ay inaalalayan niya ang kanyang inang si Nanay Rosa, na noon ay litong-lito at pilit na kinakapa ang hangin gamit ang kanyang baston. "Pakiusap, Marco?" "Carmen, kahit ngayong gabi lang, kakalabas lang namin ni Leo sa ospital. Wala pa siyang 1 buwan. Baka mapano ang bata sa labas at ang nanay ko, kailangan niya ng gamot." Ang pagsusumamo ni Maya ay nauwi sa isang basag na tinig. Ang kanyang tuhod ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa panghihina ng kanyang katawan na hindi pa lubos na gumagaling mula sa operasyon. Ang sagot na natanggap niya ay hindi mga salita, kundi ang marahas na pagtatapon ng 2 lumang maleta mula sa itaas ng balkonahe. Bumagsak ang mga ito sa putikan sa paanan ni Maya, dahilan para tumalsik ang maruming tubig sa kanyang binti. At sa laylayan ng damit ni Nanay Rosa, ang mga gamit nilang luma ay nagkalat sa kalsada. Mga kupas na damit, ang paboritong kumot ni Nanay Rosa, at ang ilang piraso ng gamit ng sanggol na pinag-ipunan ni Maya ng ilang buwan,
Iyan na ang lahat ng basura nyo. Kunin nyo na yan at umalis na kayo bago pa dumating ang mga gwardya. Ang huling hirit ni Carmen bago nito marahas na isinara ang pinto ng balkonahe. Naiwan ang tatlo sa gitna ng kalsada habang ang langit ay nagsisimulang magdilim. Ang mga ulap ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Maya. Unti-unting naglalabas ng mga unang patak ng ulan. Ang bawat patak ng tubig ay tila tumutusok sa balat ni Maya, lalo na sa kanyang tiyan kung saan ang sariwang tahi ay nagsisimulang kumirot dahil sa lamig at pagod. Anak, nasaan na tayo? Bakit amoy ulan? Bakit wala tayong masilungan? Ang tanong ni Nanay Rosa na may kasamang takot sa boses. Ang kanyang mga mata na walang nakikita ay pilit na bumabaling sa paligid. Hinahanap ang pamilyar na amoy ng kanilang dating tahanan. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Lilipat lang po tayo ng matutuluyan. Hawak lang po kayo sa akin ng mahigpit. Ang pagsisinungaling ni Maya ay may kasamang pait. Kinuha niya ang isa sa mga maleta at pilit na isinakbit sa kanyang balikat, habang ang kabilang kamay ay patuloy na umaalalay sa kanyang ina. At ang kanyang dibdib naman ay nagsisilbing proteksyon para kay Leo. Naglakad sila sa ilalim ng lumalakas na ulan. Ang bawat hakbang ni Maya ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang semento ay madulas at ang bigat ng kanyang mga dala ay tila gustong bumaon sa kanyang kalamnan. Nararamdaman niya ang dahan-dahang pagtagas ng dugo mula sa kanyang tahi, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makahanap ng masisilungan bago pa mabasa ng tuluyan ang kanyang anak. Pagkalipas ng halos 2 oras na paglalakad, nakarating sila sa isang masukal at masikip na eskinita sa barangay San Roque. Ang amoy ng basura, imburnal at basang lupa ay sumalubong sa kanila. Dito, ang mga bahay ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Maya, ikaw ba yan, anak? Ang tawag ng isang pamilyar na boses mula sa isang maliit na barong-barong. Si Aling Nena, ang dating labandera ng mansyon na tinanggal ni Carmen dahil sa katandaan, ay mabilis na lumabas bitbit ang isang pirasong sako para gawing silong. Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Bakit basa kayo? At bakit dala mo si Nanay Rosa? Ang tanong ni Aling Nena habang mabilis na inaalalayan ang matanda papasok sa kanyang maliit na tahanan. Nang sa wakas ay makasilong sila, ibinaba ni Maya ang maleta sa sahig na gawa sa kawayan. Ang bahay ni Aling Nena ay maliit, masikip, at may mga butas sa bubong kung saan tumutulo ang tubig ulan na tila ba may sariling ritmo sa loob ng silid. Inilatag ni Maya ang tuyong bahagi ng kanyang jacket sa sahig para ihiga si Leo. Kahit papaano ay tuyo rito, Maya. Pasensya ka na. Ito lang ang kaya ko. Ang sabi ni Aling Nena habang abot-abot ang pag-aalala. Kumuha siya ng mainit na tubig at isang lumang t-shirt para ipunas kay Nanay Rosa. Salamat po, Aling Nena. Malaking tulong na po ito. Ang tugon ni Maya. Napasandal siya sa dingding na gawa sa plywood. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nararamdaman niya sa kanyang buong katawan. Isang pagod na hindi kayang lunasan ng simpleng tulog. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang ang tunog ng ulan ay nagiging background ng kanilang paghihirap, dahan-dahang hinaplos ni Nanay Rosa ang mukha ni Maya. Ang mga daliri ng matanda na puno ng kulubot ay dumapo sa mga luhang hindi na mapigilan ni Maya. Anak, alam kong mahirap. Nararamdaman ko ang panginginig ng iyong mga kamay. Ngunit tandaan mo, kahit wala tayong ilaw sa ating paligid, ikaw ang nagsisilbing ilaw namin ni Leo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang bulong ni Nanay Rosa na tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Maya. Niyakap ni Maya ang kanyang ina at ang kanyang anak. Sa loob ng maliit na barong-barong na iyon, sa gitna ng amoy ng kahirapan at ingay ng bagyo, naramdaman niya ang isang uri ng pag-ibig na kailanman
ay hindi niya naramdaman sa mansyon ni Marco. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Sa labas ng eskinita, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang mga ilaw nito ay nakatutok sa direksyon ng bahay ni Aling Nena. Tila isang mata na nagmamasid sa dilim. Walang lumabas sa sasakyan, ngunit ang presensya nito ay nagdulot ng isang kakaibang kilabot sa hangin. Maya, tila may sumusunod sa inyo. Ang bulong ni Aling Nena habang nakasilip sa butas ng bintana. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong sumagot si Maya dahil ang sanggol na si Leo ay biglang naglabas ng isang mahina at hirap na tunog. Nang hipuin ni Maya ang noo ng kanyang anak, napaso siya sa init. Ang balat ni Leo ay nagsisimulang mamula at ang kanyang maliliit na kamay ay naninigas habang pilit na humihinga. Nay, Aling Nena, ang anak ko, napakataas ng lagnat niya. Ang sigaw ni Maya na puno ng sindak, ang takot na kanina pa niya pilit na itinatago, ay biglang sumabog. Ang kanyang anak, ang tanging pag-asa na natitira sa kanya, ay tila muling kinukuha ng tadhana. Hindi ko pwedeng hayaang mawala ka, Leo. Huwag ngayon, anak. Huwag sa ganitong paraan. Ang bawat hakbang ni Maya sa madulas na eskinita ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Yakap-yakap niya ang kanyang anak. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila walang balak tumigil sa pagpaparusa sa kanyang sugatang katawan. Ang lamig ng gabi ay humahalo sa nagbabagang init ng katawan ni Leo. Isang kombinasyon na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Maya dahil sa takot. Nakarating siya sa isang maliit at lumang gusali na may kupas na karatula, ang lokal na health center ng barangay. Marahas niyang itinulak ang pintuang gawa sa kahoy at bakal, ngunit tanging katahimikan at ang amoy ng lumang gamot ang sumalubong sa kanya. Ang mga ilaw ay aandap-andap at ang tanging nurse na naroon ay nagmamadali ng magligpit ng gamit. Sarado na kami, misis. Bukas na lang ng umaga ang konsultasyon. Ang sabi ng nurse nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Pakiusap, ang anak ko, hindi na siya halos humihinga. Napakataas ng lagnat niya. Ang pagsusumamo ni Maya ay nauwi sa isang mahinang hikbi. Halos lumuhod na siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang ipinapakita ang maputla at nangingisay na sanggol. Sinabi ko ng sarado na, ibigay mo sa akin ang bata. Isang baritono at mahinahong boses ang pumutol sa reklamo ng nurse. Mula sa madilim na pasilyo ng klinika, lumabas ang isang lalaki. Nakasuot siya ng puting gown na nakabuklat, ang kanyang mga manggas ay nakatupi hanggang siko, at ang kanyang mukha ay kababakasan ng matinding pagkapagod. Ngunit sa likod ng pagod na yon ay ang mga matang puno ng talino at isang uri ng kalungkutan na tila nakakaunawa sa sakit ni Maya. Siya si Basilang Dr. Anton. Kararating lang niya mula sa isang mahabang shift sa isang malaking ospital sa syudad. Ngunit ang kanyang tungkulin bilang doktor sa komunidad ay hindi niya kailanman tinalikuran. Mabilis na kinuha ni Anton si Leo mula sa mga braso ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay malaki at magaspang, ngunit ang paraan ng paghawak niya sa sanggol ay kasing ingat ng paghawak sa isang mamahaling kristal. Inilapag niya si Leo sa examination table at nagsimulang kumilos nang may katumpakan na tila ba isang kanta ang bawat galaw niya. Nurse, ihanda ang pampababa ng lagnat at oxygen tank. Ngayon na. Ang utos ni Anton ay maikli ngunit punong-puno ng awtoridad. Nakatayo lang si Maya sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakakupkop sa kanyang sariling dibdib habang pinapanood ang bawat kilos ng doktor. Sa bawat segundo na lumilipas, ang kanyang mundo ay tila humihinto. Nakita niya kung paano itinapat ni Anton ang stethoscope sa maliit na dibdib ni Leo at kung paano unti-unting lumambot ang ekspresyon ng doktor habang tinitingnan ang mukha ng sanggol. Pagkalipas ng halos 1 oras na tila ba naging 1 taon para kay Maya, dahan-dahang humarap si Anton sa kanya. Tinanggal ng doktor ang kanyang salamin at hinimas ang tulay ng kanyang ilong.
Ligtas na siya, misis. Naagapan natin ang kumbulsyon. Ngunit kailangan niyang manatili rito hanggang bukas para mamonitor ang kanyang paghinga. Ang sabi ni Anton, ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon, tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Naramdaman ni Maya ang biglang pagbitaw ng tensyon sa kanyang katawan. Napaupo siya sa isang lumang bangko, ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng dumaloy. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Salamat! Salamat po, Doc. Ang tanging nasambit niya. Lumapit si Anton at naupo sa tapat niya. Napansin ng doktor ang mga bakas ng dugo sa lumang jacket ni Maya at ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi lang ang bata ang pasyente rito, kundi pati ang ina. Kumain ka na ba? Ang tanong ni Anton. Nang hindi sumagot si Maya, tumayo ang doktor at kinuha ang kanyang sariling baon na tinapay at isang bote ng tubig mula sa kanyang bag. Inabot niya ito kay Maya nang walang pag-aalinlangan. Kailangan mong maging malakas para sa kanya. Hindi ka makakatulong sa anak mo kung ikaw mismo ay bibigay. Tinanggap ni Maya ang pagkain. Ang init ng tinapay sa kanyang palad ay tila isang paalala na may kabutihan pa ring natitira sa mundo. Habang kumakain siya ng dahan-dahan, napansin niyang nakatingin muli si Anton kay Leo sa loob ng munting higaan. May isang uri ng pait at pangungulila sa mga mata ng doktor. Isang ekspresyon na tila may malalim na koneksyon sa sitwasyon ng sanggol. May anak din po ba kayo, Doc? Ang tanong ni Maya sa isang mahinang tinig. Natigilan si Anton. Sandali siyang tumahimik. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa kawalan bago dahan-dahang bumaling kay Maya. Wala na siya. Ang asawa ko at ang magiging anak ko. Nawala sila dahil sa isang komplikasyon na hindi ko nagamot. Isang doktor na hindi kayang iligtas ang sariling pamilya. Ironic, di ba? Ang tugon ni Anton ay walang halong pait, kundi isang malalim na pagtanggap sa tadhana. Hindi nakapagsalita si Maya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang invisible na sinulyulid na nagdugtong sa kanilang dalawa. Dalawang kaluluwang kapwa may sugat, kapwa biktima ng malupit na pagkakataon. Nang sumikat ang araw, iniwan ni Anton ang isang supot ng mga gamot at isang lata ng gatas na pambata sa tabi ni Maya. Hindi na siya nagising ni Maya nang umalis ang doktor, ngunit may iniwan itong maikling sulat. Magpalakas kayo. Babalik ako mamayang hapon. Dala ang bagong pag-asa. Bumalik si Maya sa barong-barong ni Aling Nena para kunin ang ilang gamit ni Nanay Rosa. Ngunit pagdating niya roon, isang puting sobre ang nakasingit sa sira-sirang pintuan. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang binubuksan ang sobre. Hindi ito sulat mula sa isang kaibigan. Isa itong demand letter mula sa isang malaking bangko. Nakasaad sa dokumento na ang pangalan ni Maya ay ginamit bilang co-maker sa isang loan na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Isang loan na kinuha ni Marco ilang buwan bago ang kanilang hiwalayan gamit ang pekeng pirma ni Maya at ang maliit na lupang pag-aari ng kanyang pamilya sa probinsya bilang kolateral. Dahil sa hindi pagbabayad ng ilang buwan, nakatakda ng i-foreclose ng bangko ang kaisa-isang natitirang ari-arian ng kanyang ina sa susunod na 30 araw. Napaupo si Maya sa lupang putikan. Ang munting liwanag na ibinigay ni Anton ay tila muling nilamon ng isang dambuhalang anino. Si Marco, kahit nasa malayo na ito, patuloy pa rin itong ninanakaw ang bawat pagkakataon ni Maya na makabangon. 50 piso. Iyan na lamang ang natitirang halaga ng dangal at buhay sa loob ng kupas na pitaka ni Maya. Habang tinititigan niya ang 2 pirasong 20 at 10 pisong barya sa kanyang palad, tila naririnig niya ang bawat tibok ng kanyang puso na nagtatanong kung hanggang kailan sila itataguyod ng ganitong kaliit na halaga. Ngunit ang isang ina ay hindi pwedeng sumuko. Sa gitna ng masangsang na amoy ng palengke,
Sa ilalim ng init na tila gustong tunawin ang kanyang pag-asa, namili si Maya. Bumili siya ng kalahating kilo ng pinakamurang bigas, ilang piraso ng luya at ang mga buto-buto ng manok na itinabi na ng tindera para sana itapon. Ang bawat sentimong binitawan niya ay may kasamang dasal. Dasal na ang mga sangkap na ito ay maging tulay para sa susunod na dede ng kanyang anak. Sa tulong ni Aling Nena, hiniram ni Maya ang isang lumang kariton na dati ay ginagamit sa pagtitinda ng gulay. Nilinis niya ito ng maigi. Pilit na tinatanggal ang mga mantsa ng nakaraan. Gamit ang ilang piraso ng uling at isang lumang kaldero, nagsimulang magpakulo si Maya ng lugaw sa gilid ng isang abalang kalsada, kung saan ang usok ng mga sasakyan ay humahalo sa halimuyak ng nilulagang luya at kanin. Lugaw po kayo riyan, mainit na lugaw para sa malamig na sikmura. Ang sigaw ni Maya ay mahina sa simula, tila nahihiya sa sariling tinig. Ngunit nang maisip niya ang mukha ni Leo na mahimbing na natutulog sa barong-barong, ang kanyang boses ay naging mas malakas, mas matatag, at punong-puno ng paninindigan. Hindi naging madali ang unang araw. Ang alikabok mula sa mga dumaraang diip ay tila gustong pumatay sa kanyang paninda. May mga taong dadaan at titingnan siya nang may panghuhusga. Ang iba naman ay diring-diri sa kanyang munting kariton. Isang mama ang lumapit, kumuha ng isang mangkok at matapos humigop ng isang beses ay marahas na inilapag ang lalagyan sa ibabaw ng lamesang gawa sa plywood. Ang tabang naman nito! Para akong kumakain ng tubig na may kanin. Ang bulyaw ng lalaki bago ito umalis nang hindi nagbabayad. Hindi sumagot si Maya. Sa halip, kinuha niya ang mangkok at mabilis na nilinis ang tumapon na sabaw. Sa pagmamadali, ang kanyang kanang kamay ay dumaing ng madikit sa nagbabagang gilid ng kaldero. Naramdaman niya ang hapdi ng balat na tila hinihiwa, ang pamumula ng kanyang palad na nagsisimulang magtubig. Ngunit sa halip na dumaing, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa sandok. Ang pisikal na sakit ay pampagising lamang sa kanya na wala siyang karapatang mapagod. Lumipas ang mga oras hanggang sa unti-unti nang nagdidilim ang langit. Ang mga tao ay nagsisimula nang magsiuwi at ang kaldero ni Maya ay halos wala na ring laman. Habang tinitingnan niya ang munting garapon kung saan nakalagay ang kanyang mga benta, nakita niya ang mga baryang nagkakauntugan, mga 20, 10, 5. Sa kanyang paningin, ang mga ito ay mas nagniningning pa kaysa sa mga alahas ni Senyora Carmen. Sapat na ito para sa gamot ni Nanay Rosa at gatas ni Leo. Isang matangkad na anino ang huminto sa tapat ng kanyang kariton. Ang amoy ng antiseptic at malinis na pabango ay biglang namayani sa gitna ng usok ng kalsada. Nang iangat ni Maya ang kanyang tingin, nakita niya ang pamilyar na mukha ni Dr. Anton. Nakasuot pa rin ito ng kanyang uniforme, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ang pagod, kundi isang uri ng paghanga. Mukhang masarap ang niluluto mo, Maya. May natira pa ba para sa isang gutom na doktor? Ang tanong ni Anton na may kasamang tipid ng ngiti. Ito na po ang huling mangkok, Dok. Medyo malatuna na at malamig. Pasensya na po. Ang tugon ni Maya habang mabilis na isinasali ng natitirang lugaw. Naupo si Anton sa isang lumang bangko sa tabi ng kariton. Kinain niya ang lugaw ng may gana. Tila ba nasa loob siya ng isang mamahaling restaurant. Matapos ang ilang subo, tumingin siya kay Maya at tumango. May kakaibang lasa ang lugaw mo. Hindi ito lasa ng simpleng pagkain lang. Lasa ito ng pagmamahal ng isang ina. Huwag mong bibitiwan ang sandok na yan, Maya. Diyan magsisimula ang pagbangon mo. Naramdaman ni Maya ang isang mainit na daloy sa kanyang dibdib. Sa dami ng taon na nagsilbi siya kay Marco, kailanman ay hindi siya nakarinig ng pasasalamat o pagpuri sa kanyang pagluluto. Pero sa taong ito, sa doktor na halos hindi pa niya kilala, naramdaman niyang may halaga ang bawat patak ng kanyang pawis.
Inabot ni Anton ang bayad, ngunit higit pa ito sa presyo ng isang mangkok ng lugaw. Nang tatanggihan sana ito ni Maya, hinawakan ni Anton ang kanyang kamay. Ang kamay na may sariwang paso. Sandaling natigilan ng dalawa. Ang init ng palad ni Anton ay tila nagpapahinto sa takbo ng oras. Gamitin mo ang sukli para sa paso mo. At para kay Leo, magkita tayo sa center bukas. Ang bulong ni Anton bago ito tumalikod at naglakad palayo sa dilim. Napangiti si Maya habang nililigpit ang kanyang mga gamit. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natatakot sa bukas. Inisip niya ang malambot na pisngi ni Leo at ang ngiti ni Nanay Rosa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang biniyak ng isang malakas at nakakabulag na ilaw. Isang kulay pilak na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng kariton ni Maya. Ang gulong nito ay naglabas ng matinding tunog habang humahampas sa putikan. Ang maruming tubig ay tumalsik sa mukha ni Maya at sa kanyang malinis na kaldero. Bumukas ang bintana ng sasakyan. Isang mukhang puno ng pagmamataas at puot ang sumungaw. Si Marco, kasama ang kanyang bagong babae na si Clara, na noon ay nakasandal sa kanyang balikat habang naglalagay ng lipstick. Tingnan mo nga naman. Mula sa pagiging asawa ng isang ehekutibo, nauwi ka sa pagiging tindera ng basura sa kanto. Nakakasuka ang amoy mo, Maya. Ang pangungutya ni Marco ay parang isang lason na ibinuga sa hangin. Humigpit ang kapit ni Maya sa hawakan ng kanyang kariton. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng puot na ngayon lamang niya naramdaman. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco. Hindi na yumuyuko, hindi na umiiyak. Mabaho man ang amoy ng usok, Marco, mas mabaho pa rin ang kaluluwa mo. Ang mahinahon, ngunit matapang na sagot ni Maya. Nagbago ang ekspresyon ni Marco. Ang kanyang pagtawa ay napalitan ng isang mapanganib na tingin. Mabilis niyang itinulak ang pinto ng sasakyan at lumabas. Lumalapit kay Maya nang may masamang balak habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang bawat hakbang ni Marco patungo sa munting karito ni Maya ay tila bawat pag-apak ng isang higante sa isang marupok na laro. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ng hayop ay walang pakialam na lumulubog sa putikan ng Barangay San Roque. Ngunit ang mas masahol pa ay ang hitsura ng kanyang mukha, puno ng pandidiri, na tila ba ang hanging nilalanghap ni Maya ay isang uri ng lason para sa kanyang marangyang sistema. Anong akala mo, Maya? Sa pagtitinda ng basurang ito, ay mababayaran mo ang utang na iniwan ko sa pangalan mo? O baka naman plano mong pakainin ng malatunang kanin na yan ang anak mong halos hindi na makahinga? Ang bawat salita ni Marco ay parang isang hagupit ng latigo. Bawat kataga ay sadyang idinisenyo para durugin ang anumang natitirang piraso ng pag-asa sa dibdib ni Maya. Hindi pa nakontento si Marco. Inabot niya ang isang mangkok na nasa ibabaw ng lamesa at marahas itong itinapon sa lupa. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika ay tila isang hudyat ng digmaan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pagkatapos, gamit ang kanyang kamay, marahas niyang tinabig ang kaldero ng lugaw. Ang mainit na sabaw ay tumalsik at ang ilan dito ay dumapo sa braso ni Maya, nagdudulot ng bagong kirot sa ibabaw ng kanyang mga lumang sugat. Tumawa si Clara mula sa loob ng sasakyan, isang tawa na kasing talim ng mga kuko niyang bagong manicure. Lumabas siya at tumayo sa tabi ni Marco. Ang kanyang pabango ay tila nakikipaglaban sa amoy ng usok at luya. Kulang pa yan, Hon. Look at her, Marco. Mukha na siyang bahagi ng kalsadang ito. Ang sabi ni Clara, bago ito kumuha ng isang kulay asul na 1,000 piso mula sa kanyang mamahaling pitaka. Sa isang mapanguyam na galaw, binitawan ni Clara ang pera. Hindi niya ito inabot kay Maya, kundi hinayaan niyang tangayin ito ng hangin hanggang sa lumanding ang papel sa gitna ng isang malalim at maruming vongnokbun sa paanan ng kariton. Ayan. Pambili mo ng gatas ng anak mo. Pulutin mo, Maya. Tutal,
Sanay ka naman na sa dumi, di ba? Ang hamon ni Clara, ang kanyang mga mata, ay nanunuya. Hinihintay na makita ang pagbagsak ng huling muog ng dignidad ni Maya. Napako ang tingin ni Maya sa perang nasa putikan. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa galit. Ngunit sa kanyang isipan ay naririnig niya ang mahinang ubo ni Leo. 1,000 piso. Katumbas iyon ng 1 linggong gatas at gamot. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang dignidad ay tila isang mabigat na pasanin na kailangan niyang bitawan para sa buhay ng kanyang anak. Dahan-dahang yumuko si Maya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang papalapit sa maruming tubig. Ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak, humahalo sa putik na nasa sahig. Ngunit bago pa man madampi ng kanyang mga daliri, ang basang pera, isang malakas at matatag na kamay ang humawak sa kanyang braso. Isang haplos na hindi marahas, kundi puno ng proteksyon. Wag. Ang boses ni Dr. Anton ay kasing lamig ng yelo, ngunit kasing tatag ng bakal. Hindi napansin ng sino man ang kanyang pagdating, ngunit ngayon ay nakatayo siya sa tabi ni Maya. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na humaharang sa pagitan ng biktima at ng mga mapang-api. Binitawan ni Anton ang braso ni Maya at humarap kay Marco. Ang doktor ay mas matangkad at ang kanyang presensya ay tila nagpapaliit sa pagkatao ni Marco sa kabila ng mamahaling suot nito. Ang basura ay itinatapon sa tamang lugar, hindi iniiwan sa gitna ng kalsada. At sa tingin ko, ang tanging basura rito ay ang taong hindi kayang rumespeto sa ina ng sarili niyang anak. Ang sabi ni Anton, ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 tonelada. Sino ka namang pakialamero ka? Ang bulyaw ni Marco na pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng pagmamayabang. Ako ang taong nakakita kung paano mo tinalikuran ang responsibilidad mo. At ako rin ang taong sisiguro na hinding-hindi mo na muling madadapuan ng marumi mong salita ang babaeng ito. Umalis na kayo bago ko tawagin ang mga tanod para sa paninira ng kagamitan. Ang banta ni Anton ay hindi biro dahil sa takot na magkaroon ng gulo at masira ang kanyang imahe, mabilis na hinila ni Marco si Clara pabalik sa sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng makina ay tila isang pag-amin ng kanilang pagkatalo sa gabing iyon. Naiwan ang katahimikan sa paligid. Dahan-dahang pinulot ni Anton ang perang nasa putik gamit ang isang panyo at inilagay ito sa basurahan nang hindi man lang tinitingnan. Pagkatapos, muli niyang hinarap si Maya. Nakita ni Anton ang panginginig ng buong katawan ni Maya. Hindi na nagsalita ang doktor. Kinuha niya ang kanyang medical kit mula sa motor na nakaparada sa malapit. Inalalayan niya si Maya na maupo sa isang maliit na upuan. Dahan-dahang kinuha ni Anton ang braso ni Maya na may bakas ng mainit na lugaw. Kumuha siya ng malinis na gasa at dahan-dahang pinunasan ng dumi. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya? Masakit ba? Ang tanong ni Anton sa isang mahinang tinig. Hindi sumagot si Maya. Tanging niyang kanyang mga paghikbi ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Ang sakit ng kanyang balat ay wala sa kalingkingan ng pasasalamat na nararamdaman niya dahil sa pagliligtas sa kanya ng doktor mula sa tuluyang pagkawala ng kanyang dangal. Kinuha ni Anton ang isang gamot na pamahid at dahan-dahang inilagay sa pamumula ng balat ni Maya. Pagkatapos, isang bagay ang nagpahinto sa mundo ni Maya. Inilapit ni Anton ang kanyang mukha sa braso ni Maya at dahan-dahang hinipan ang sugat nito. Ang mainit at banayad na hininga ng doktor ay tila isang mahiwagang gamot na pumatay sa lahat ng hapdi, hindi lamang sa balat, kundi pati na rin sa kanyang puso. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging naririnig ni Maya ay ang bilis ng tibok ng kanyang sariling puso. Ang amoy ng antiseptic ni Anton ay tila naging pinakamabangong pabango na nalanghap niya sa buong buhay niya. Tandaan mo ito, Maya. Ang putik sa kamay
ay nahuhugasan, pero ang dumi sa puso ng mga taong yun ay mananatili habang buhay. Huwag mong hahayaang saktan ka nila ulit. Ang sabi ni Anton habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Maya. Tumango si Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Sa gabing iyon, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kalsada, hindi lamang ang kanyang sugat ang ginamot ni Anton, kundi ang kanyang durog na pananalig sa sarili. Ngunit habang naglalakad palayo ang sasakyan ni Marco, nakita ng mga mata nito sa side mirror ang malapit na distansya ni Maya at Anton. Ang isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Kung hindi niya makuha ang gusto niya sa pamamagitan ng pera, gagamitin niya ang tanging bagay na alam niyang magpapabagsak kay Maya, ang kanyang nakaraan. Ang tunog ng baston ni Nanay Rosa na dahan-dahang tumatama sa semento ay tila isang malungkot na ritmo sa gitna ng hating gabi. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, ang matanda ay maingat na humahakbang. Ang kanyang isang kamay ay nakakapit sa pader ng eskinita, habang ang kabilang kamay ay hila-hila ang isang maliit na balutan ng mga lumang damit. Nanay? Nay, saan kayo pupunta? Ang boses ni Maya ay puno ng kaba nang maabutan niya ang ina sa bukana ng barangay. Galing siya sa pagliligpit ng kanyang kariton at ang pagkakita sa kanyang inang bulag na mag-isang naglalakad sa dilim ay tila isang kutsilyong sumaksak sa kanyang dibdib. Natigilan si Nanay Rosa. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kanyang mukha na puno ng mga guhit ng panahon ay unti-unting nabasa ng luha. Hindi siya lumingon, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay sapat na para basagin ang puso ni Maya. Pabayaan mo na ako, anak. Hayaan mo na akong hanapin ang sarili kong daan. Hindi ko na kayang makitang naghihirap ka ng dahil sa akin. Ang sabi ng matanda. Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo. Nay, anong sinasabi niyo? Dito ang daan natin. Magkakasama tayo. Ang sabi ni Maya habang mabilis na lumalapit at hinahawakan ang malamig na kamay ng ina. Hindi, Maya. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang masasakit na salita ng asawa mo. Tama siya, anak. Ako ang pabigat. Ako ang dahilan kung bakit hindi ka makapagsimula ng bagong buhay. Isang bulag na ina, isang sakiting apo. Paano ka lalakad ng mabilis kung dalawang angkla ang nakakabit sa mga paa mo? Bitawan mo na ako, anak. Mas malayo ang mararating mo kung wala ako. Ang hikbi ni Nanay Rosa ay naging isang hagulgol na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang mga palad. Naramdaman ni Maya ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Binitawan niya ang hawakan ng kanyang kariton at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ni Nanay Rosa. Dinaramdam ang bawat pintig ng paghihirap nito. Makinig kayo sa akin, Nanay. Ang bulong ni Maya, ang kanyang boses ay gumaralgal ngunit puno ng paninindigan. Kayo at si Leo ang dahilan kung bakit ako humihinga. Hindi kayo ang klanay. Kayo ang aking mga pakpak. Kung wala kayo, wala ring silbi ang bawat sentimong kinikita ko. Wala akong pakialam sa sasabihin ni Marco o ng kahit na sino. Ang mahalaga sa akin ay ang makapiling kayo hanggang sa huli kong hininga. Huwag niyo na po itong uulitin dahil mamatay ako sa takot kapag nawala kayo. Sa sandaling iyon, ang pinto ng barong-barong ni Aling Nena ay bumukas. Lumabas ang matanda bitbit ang gising na si Leo. Tila nararamdaman ng sanggol ang tensyon sa paligid. Nang ilapit ni Aling Nena ang bata sa kanyang lola, isang mahimalang bagay ang nangyari. Ang maliit na kamay ni Leo ay dahan-dahang gumapang sa mukha ni Nanay Rosa. Ang kanyang maliliit at malambot na daliri ay tila may sariling isip habang pinapahid ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ng matanda. Isang mahinang tunog ng pagkatuwa ang lumabas sa bibig ng sanggol. Isang tunog na kasing dalisay ng kristal. Napangiti si Nanay Rosa sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng kanyang apo at hinalikan ito. Ang dilim ng kanyang mundo ay tila panandali ang nagliwanag
dahil sa simpleng haplos ng isang bata. Tingnan niyo po, Nay. Kahit si Leo, ayaw kayong umalis. Ang sabi ni Maya habang pinupunasan din ang sariling luha. Hindi nagtagal. Ang iba pang mga kapitbahay sa Exomngeo ay nagsimulang lumabas sa kanilang mga bahay. Si Mang Jose na isang karpintero, si Aling Marites na tindera ng gulay. Lahat sila ay may dalang kahit anong munting maibibigay. Isang platong kanin, isang pirasong tuyo, at mga salitang puno ng pag-asa. Sa gitna ng kanilang sariling kahirapan, nagawa nilang magbukas ng puso para sa mag-ina. Ito ang diwa ng bayanihan na mas matibay pa sa anumang mansyon. Sige na, Rosa. Pumasok na kayo sa loob. Malamig ang hamog. Kami ang bahala rito. Ang sabi ni Aling Nena habang inaalalayan silang muli. Nang sumunod na umaga, maagang gumising si Maya. Mas masigla ang kanyang kilos, mas maliwanag ang kanyang paningin. Inihanda niya ang kanyang kariton para sa panibagong araw ng pakikipagsapalaran. Alam niyang marami pang pagsubok, pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang iniaayos ni Maya ang kanyang mga mangkok sa gilid ng kalsada, isang malakas na tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Dalawang malaking truck ng munisipyo ang biglang huminto sa tapat ng kanyang pwesto. Mula sa truck ay bumaba ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme. May dalang mga listahan at mga bakal na pang-ipit. Ang kanilang mga muka ay walang bakas ng awa. Lahat ng ilegal na istruktura at kariton sa kalsadang ito, kumpiskado! Utos ng nakakataas! Ang sigaw ng kanilang pinuno habang itinuturo ang kariton ni Maya. Teka po, may permit po ako mula sa barangay. Ang sigaw ni Maya habang pilit na humaharang sa harap ng kanyang munting kabuhayan. Wala kaming pakialam sa barangay. Ang order na hawak namin ay galing sa itaas. May nagreklamo na ang kariton mo ay sanhi ng dumi at abala sa kalsada. Ang sagot ng lalaki, bago nito marahas na hinablot ang hawakan ng kariton ni Maya. Nagkaroon ng kaguluhan. Pinilit ni Maya na kumapit sa kanyang kariton, ngunit pilit siyang itinulak ng mga opisyal. Ang kanyang mga kaldero ay bumagsak sa semento. Ang mainit na sabaw ay humalo sa alikabok ng kalsada. Ang bawat piraso ng kanyang pinaghirapan ay tila mga basura na isinakay sa truck. Sino po ang nagreklamo? Sino po ang may gawa nito? Ang tanong ni Maya habang umiiyak, ngunit tanging usok ng truck ang sumagot sa kanya habang papalayo ang mga ito, dala ang kanyang kaisa-isang pag-asa. Mula sa di kalayuan, sa loob ng isang madilim na sasakyan, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa naglulupasay na si Maya. Isang kamay ang dahan-dahang nagbaba ng telepono. Ang plano ni Marco ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa balat ni Maya ay tila mga maliliit na karayom na gustong tahiin ang kanyang katawan sa malamig na semento ng kalsada. Nakatayo siya sa gitna ng dumi, ang kanyang mga kamay ay walang laman, at ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan kung saan huling nakita ang truck na tumangay sa kanyang pangarap. Ang bawat piraso ng kanyang kariton, ang bawat mangkok na kanyang pinag-ipunan ay wala na. Hindi na niya maramdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kawalang pag-asa na tila isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Paano siya uuwi? Paano niya sasabihin kay Nanay Rosa na wala silang kakainin bukas? Paano ang gatas ni Leo? Sa gitna ng malakas na dagundong ng kulog, isang itim na anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang buhos ng ulan na kanina ay direktang tumatama sa kanyang ulo ay biglang tumigil. Ngunit naririnig pa rin niya ang ingay nito sa paligid. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang isang itim na tela ng payong na nakalukob sa itaas niya. Hindi kailangan ng mga salita para makilala ang lalaking may hawak ng payong na yon. Ang amoy ng antiseptic at ang init na nagmumula sa presensya nito ay sapat na para malaman ni Maya na si Dr. Anton ay naroon muli.
Huwag mong pigilan ang pag-iyak, Maya. Ang ulan ay narito para itago ang iyong mga luha, pero narito ako para siguraduhin na hindi ka malulunod sa sarili mong pait. Ang boses ni Anton ay mahinahon, walang halong pagmamadali. Tila ba mayroon siyang lahat ng oras sa mundo para damayan siya. Hindi sumagot si Maya. Sa halip, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumanit at ang isang mahabang hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng sumabog. Isinandal niya ang kanyang noo sa braso ni Anton at doon, sa ilalim ng maliit na itim na payong, sa gitna ng bagyo, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang takot at pagod. Hindi siya pinilit ni Anton na tumayo. Hinayaan lang siya nitong umiyak hanggang sa maging tuyot ang kanyang mga mata. Inakay ni Anton si Maya patungo sa kanyang munting klinika. Pagpasok nila, ang init ng tuyong hangin sa loob ay tila isang yakap sa nanginginig na katawan ni Maya. Kinuha ni Anton ang isang malinis at makapal na puting tuwalya at dahan-dahang binalot sa mga balikat ni Maya. Uminom ka muna nito, ang sabi ni Anton habang inaabot ang isang baso ng mainit na tsaa. Bago niya ito ibinigay, hinawakan muna ni Anton ang baso gamit ang kanyang sariling mga palad. Tinitiyak na ang init nito ay sapat na para mapawi ang ginaw ni Maya, ngunit hindi ito nakakapaso. Salamat po, Dok. At pasensya na po. Palagi niyo na lang akong nakikitang ganito. Ang sabi ni Maya, ang kanyang boses ay paos at mahina. Naupo si Anton sa tapat niya. Sandali siyang tumitig sa kawalan. Tila may inaalalang isang malayo at masakit na gunita. Alam mo, Maya, matagal ko ring sinisi ang ulan. Noong gabi na nawala ang asawa ko, ganito rin kalakas ang buhos ng langit. Pakiramdam ko noon, ang mundo ay sadyang malupit sa mga taong wala namang ginagawang masama. Ang pag-amin ni Anton ay nagdulot ng isang katahimikan sa pagitan nila. Isang uri ng katahimikan na hindi nakakailang, kundi nakakagamot. Pero natutunan ko na ang bagyo ay hindi dumarating para sirain tayo. Dumarating ito para linisin ang ating daanan patungo sa isang mas matatag na pundasyon. Ang bawat pagsubok na ibinibigay sa iyo, Maya, ay dahil alam ng tadhana na kaya mong lampasan ito. Huwag mong isipin na natalo ka dahil lang kinuha nila ang kariton mo. Ang tunay na yaman mo ay narito sa iyong puso at sa iyong abilidad na bumangon muli. Sa sandaling iyon, ang pagod ni Maya ay tila unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa piling ni Marco. Dahan-dahan niyang ihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Anton. Hindi ito isang kilos ng pagnanasa, kundi isang kilos ng isang sundalong pagod na nakahanap ng kuta. Ang amoy ng tsa at ang banayad na paghinga ni Anton ay naging oyayi para sa kanyang kaluluwa. Sandali silang nanatili sa ganoong posisyon sa gitna ng klinika na amoy gamot at kaligtasan. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali kung saan ang mundo sa labas ay nawala. At ang tanging mahalaga ay ang init ng kanilang pagdamay sa isa't isa. Ngunit ang buhay ay hindi laging isang tula. Nang tumigil ang ulan at ihatid ni Anton si Maya pabalik sa barangay, isang masamang balita ang sumalubong sa kanila. Habang papalapit sila sa pintuan ng barong-barong ni Aling Nena, napahinto si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Ang banep na dingding ng kanilang munting tahanan, na dati ay simpleng kulay kahoy, ay meron ng malalaking mantsa ng kulay, pulang pintura. Ang mga salitang nakasulat ay kasing talim ng saksak. Kabit, malandi, bayaran mo ang utang mo o mamamatay ka. Ang pulang pintura ay dahan-dahang tumutulo sa sahig, tila ba sariwang dugo na nagmumula sa isang sugat. Sa paanan ng pinto, mayroong isang patay na manok na pugot ang ulo, isang malinaw at nakakatakot na banta. Diyos ko! Ang sigaw ni Aling Nena mula sa loob habang mahigpit na yakap si Nanay Rosa at ang umiiyak na si Leo.
Naramdaman ni Maya ang mabilis na paglamig ng kanyang dugo. Ang takot na kanina lamang ay napawi ni Anton ay muling bumalik. Mas matindi at mas nakakasakal. Tumingin siya kay Anton na noon ay mayroon ng madilim at mapanganib na ekspresyon sa kanyang mga mata habang sinusuri ang pintura. Maya, hindi na ito simpleng pananakot lang. Ang bulong ni Anton. Sino ang gagawa nito? Wala akong ibang kaaway kundi... Ang hindi natapos na pangungusap ni Maya ay binuo ng isang malakas na tunog ng isang text message mula sa kanyang lumang telepono. Binuksan ni Maya ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kariton ay simula pa lang. Ang susunod na kukunin ko ay ang buhay ng mga taong mahal mo kung hindi ka aalis sa syudad na ito. 1 linggo, Maya. Magbilang ka na. Akala mo ba ay matatakasan mo ang kapangyarihan ko sa pamamagitan ng pagtatago sa butas na ito? Ang isang basurahan? Kahit anong linis mo ay mananatiling basurahan, Maya. Ang tinig ni Senyora Carmen ay kasing talim ng mga bubog na nakatarak sa pader ng mansyon, bumasag sa katahimikan ng madaling araw sa barangay San Roque. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid ng may matinding pandidiri. Tila ba ang bawat hiningang nilalanghap niya sa somngew na ito ay isang uri ng lason. Nasa gitna si Maya ng pagkayod sa pulang pintura sa kanilang pader. Ang kanyang mga kamay ay hapdi na dahil sa chemical ng paint thinner. Ang balat niya ay namumula at nagbabalat. Ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat kaskas ng basahan sa magaspang na kahoy ay tila isang pagtatangkang burahin ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang pamilya. Sa likuran ni Carmen, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Ang makina nito ay dahan-dahang humuhuni na parang isang hayop na naghihintay ng biktima. Lumabas ang 2 lalaking nakabarong, ang mga lalaking nakita ni Maya na kumuha ng kanyang kariton noong nakaraang araw. Doon niya napagtanto ang lahat, ang pagkawala ng kanyang kabuhayan, ang mga banta sa pader, ang patay na manok. Lahat ng yun ay gawa ng babaeng nasa harap niya ngayon. Kayo ang may gawa ng lahat ng ito? Bakit po? Wala na kaming kinuha sa inyo. Umalis na kami nang walang dala. Ang sigaw ni Maya, ang kanyang boses ay gumaralgal dahil sa pinaghalong galit at panghihina. Dahil ang presensya mo sa syudad na ito ay isang mantsa sa pangalan ng aking anak. Marco is about to seal a big deal, and having a scavenger ex-wife with a defective child will ruin everything. Ang sagot ni Carmen habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang mamahaling pitaka. Kumuha siya ng isang makapal na bundle ng pera, nakatali ng goma, at walang pasintabing inihagis ito sa paanan ni Maya, direkta sa gitna ng maruming tubig na pinaghalong pintura at thinner. Kunin mo yan. Malaki ang halagang yan. Sapat na yan para lumayo kayo. Pumunta kayo sa pinakamalayong probinsya at wag na kayong magpapakita pa. Isama mo ang nanay mong bulag at ang anak mong depekto. Layuan niyo kami. Ang utos ni Carmen ay puno ng pagmamataas. Tila ba ang pagbibigay ng pera ay isang uri ng kabanalan. Tinitigan ni Maya ang perang nakalubog sa maruming tubig. Sa isang sandali, naisip niya ang utang sa bangko, ang gatas ni Leo, ang gamot ni Nanay Rosa. Ang perang iyon ang solusyon sa lahat ng kanyang material na problema. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan habang ang kanyang dignidad ay nakikipagbuno sa kanyang pangangailangan. Ngunit nang sulyapan niya ang loob ng kanilang barong-barong, nakita niya si Nanay Rosa na mahigpit na yakap ang umiiyak na si Leo. Ang kanyang ina ay tahimik na nagdarasal, ang mga labi ay nanginginig sa takot. Doon naramdaman ni Maya ang isang uri ng lakas na hindi nanggagaling sa kalamnan, kundi sa isang pusong pagod na sa pagiging biktima. Dahan-dahang pinulot ni Maya ang bundle ng pera. Isang mapagtagumpayang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Carmen. Naniniwalang bawat tao ay may presyo. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho
Nang buksan ni Maya ang bundle at marahas na isinabog ang mga libu-libong piso sa mukha ni Carmen. Ang mga papel na pera ay tila mga tuyong dahon na sumasabay sa hangin. Dumadapo sa mamahaling alahas at sa maayos na buhok ng matanda. Hindi nabibili ng pera ang takot na ibinigay niyo sa amin kagabi. Hindi nabibili ng pera ang dignidad ko bilang isang ina. Ang bawat salita ni Maya ay isang pagsabog ng damdamin. Mamatay man kami sa gutom, hinding-hindi ko tatanggapin ang perang nanggaling sa isang taong ang puso ay mas maitim pa sa uling. Wala kang utang na loob, magnanakaw. Ang tili ni Carmen habang pilit na tinatabig ang mga perang dumidikit sa kanya. Utang na loob? Ang tawa ni Maya ay punong-puno ng pait. Wala akong utang na loob sa inyo dahil ang bawat sentimong meron kayo ay galing sa pawis ko noong panahong ako ang nagpapatakbo ng bahay nyo habang nagsasaya kayo. Umalis na kayo rito bago ko ipakita sa inyo kung ano ang kaya ng isang inang wala nang mawawala. Sa sandaling iyon, ang mga kapitbahay sa barangay San Roque ay nagsimulang lumabas. Si Aling Nena ay may hawak na walis tingting, si Mang Jose ay may hawak na martilyo, at ang iba pang mga kababaihan ay nagsimulang mag-ingay gamit ang kanilang mga kaldero. Isang pader ng tao ang nabuo sa likuran ni Maya, isang banta ng pagkakaisa laban sa mapang-api. Alis na rito, hindi kayo kailangan dito. Ang sigaw ni Aling Nena habang iwinawasiwas ang walis na dinaluyan ng maruming tubig. Dahil sa takot na malapastangan ang kanyang imahe, mabilis na pumasok si Carmen sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiyang naramdaman. Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan ay tila isang hudyat ng pansamantalang kapayapaan. Nang mawala ang sasakyan, biglang nanghina si Maya. Napaupo siya sa lupa, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putikan. Nilapitan siya ni Anton, na kanina pa palang nakatayo sa isang sulok, nakahandang mamagitan kung kinakailangan. Hindi nagsalita ang doktor. Sa halip ay dahan-dahan niyang inalalayan si Maya na makatayo. Ang kanyang kamay ay nananatiling matatag sa siko ng babae. Matapang ka, Maya. Ipinagmalaki kita. Ang bulong ni Anton, isang simpleng pangungusap na nagpabagsak sa huling muog ng katatagan ni Maya. Umiyak siya sa balikat ng doktor, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagod ng pakikipaglaban. Ngunit ang tadhana ay tila ayaw pang magpahinga. Isang lalaking nakauniporme ng postero ang dahan-dahang lumapit sa kanila. May hawak na isang dilaw na sobre na may selyo ng korte. Mrs. Maya, may subpuena po kayo mula sa Regional Trial Court. Ang sabi ng lalaki. Nanginginig na kinuha ni Maya ang dokumento. Binasa niya ang bawat salita habang ang kanyang puso ay tila tumitigil sa pagtibok. Isang petisyon para sa custody of a minor. Si Marco ay nagsampa ng kaso para bawiin sa kanya si Leo. Nakasaad sa dokumento ang isang medikal na sertipiko. Si Marco ay napatunayang baog o sterile dahil sa isang aksidenteng hindi nito ipinaalam, at ang tanging paraan para magkaroon siya ng tagapagmana ay ang makuha ang kaisa-isang anak na mayroon siya, si Leo. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o kariton. Ngayon, ang nakataya ay ang mismong buhay at kaluluwa ng kanyang anak. Kukunin nila ang anak ko, Doc. Kukunin nila ang huling dahilan kung bakit ako humihinga. Ang boses ni Maya ay halos isang bulong na lamang, kasing hina ng pagaspas ng pakpak ng isang ibong sugatan. Habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, mahigpit niyang yakap ang subpena sa kanyang dibdib. Ang puting papel ay nalulukot na dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog si Leo. Ang maliit at malambot nitong kamay ay nakahawak sa daliri ng ina. Isang munting angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Isang masakit na kabalintunaan na ang lalaking tumanggi sa buhay ng batang ito nung nasa bingit siya ng kamatayan ay siya ring lalaking gagamit ng batas para agawin ang bata ngayon. Ang hustisya ay tila isang malupit na biro para kay Maya.
Ang katotohanan na ang pera ni Marco ay kayang bumili ng mga huwad na saksi habang siya ay tanging katotohanan lamang ang sandata. Naramdaman ni Maya ang panginginig ng kanyang buong katawan, isang uri ng panginginig na nagsisimula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Ang kanyang paningin ay nanlalabo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Sa loob ng maliit na klinika ni Anton, ang amoy ng luma at tuyong papel ay tila sumasakal sa kanya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon, Maya. Hindi sila magtatagumpay. Ang boses ni Anton ay puno ng katiyakan, isang matatag na pundasyon sa gitna ng gumuguho niyang mundo. Lumapit ang doktor at dahan-dahang kinuha ang subpena mula sa mga kamay ni Maya. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumapo sa nanginginig na kamay ng babae, isang tahimik na pangako ng proteksyon. Tinawagan ni Anton ang isang kaibigang abogado, si Attorney Ledesma, na kilala sa pagtatanggol sa mga naaapi. Sa loob ng sumunod na mga araw, ang maliit na barangay ay naging saksi sa isang kakaibang labanan. Habang inihahanda ang depensa para sa korte, ang mga kapitbahay ni Maya sa Somngeo ay hindi na natiling tahimik. Si Mang Jose na karpintero ay nagsimulang magpukpok ng mga lumang kahoy at yero sa tapat ng barong-barong ni Aling Nena. Ang tunog ng martilyo na tumatama sa pako ay naging musika ng pag-asa. Si Aling Marites naman ay nagdala ng mga lumang pintura at mga kurtinang gawa sa sako ng harina. Dito tayo magsisimula, Maya. Kung kailangan mo ng patunay na kaya mong buhayin ang anak mo, heto ang magiging sandata mo. Ang sabi ni Mang Jose, habang itinuturo ang isang munting istruktura na nabuo sa loob lamang ng 3 araw. Isang maliit na kainan, may 4 na upuang gawa sa kawayan at isang mahabang lamesa. Sa itaas, mayroong isang banghiw na gawa sa recycled na plywood at sa pamamagitan ng makukulay na pintura, nakasulat ang pangalang Leo's Carinderia. Sa araw ng unang pagdinig sa korte, ang puso ni Maya ay tila sasabog sa kaba. Nakaharap niya si Marco na noon ay nakasuot ng mamahaling barong at napalilibutan ng mga bodyguard. Ang ngiti ni Marco ay puno ng tiwala. Tila ba tapos na ang laban bago pa ito magsimula. Ngunit ang hindi inaasahan ni Marco ay ang presensya ni Dr. Anton sa loob ng korte. Bilang isang respetadong doktor, tumayo si Anton sa witness stand. Ang bawat salita ng doktor ay kasing talim ng scalpel habang inilalarawan niya ang gabing iniwan ni Marco si Maya sa ospital. Ibinunyag niya ang record na si Marco ang mismong tumangging magbayad para sa oxygen tank ng anak at kung paano niya sinaksihan ang pagmamahal at sakripisyo ni Maya mula sa unang araw. Nang ilabas ang desisyon ng hukom, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat dahil sa sapat na ebidensya ng pagpapabaya ng ama at ang napatunayang kakayahan ng ina na magbigay ng maayos na kapaligiran sa pamamagitan ng kanyang bagong negosyo at suporta ng komunidad. Ang hiling para sa custody ay pansamantalang itinatanggi. Naglupasay sa tuwa si Maya sa labas ng korte. Niyakap niya si Anton. Ang kanyang mga luha ay dalisay na pasasalamat. Si Marco ay mabilis na umalis. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng kabaong dahil sa hiyang inabot sa harap ng publiko. Lumipas ang 3 taon. Ang tunog ng mga plato at kutsara sa Leo's Carinderia ay naging bahagi na ng ingay ng Barangay San Roque. Ang maliit na kainan ni Maya ay lumaki na. Hindi na ito yero at kawayan, kundi isang maayos na gusaling semento na puno ng mga parokyano. Ang kanyang lugaw ay naging tanyag sa buong syudad at ang bawat sentimong kinikita niya ay nakalaan para sa kinabukasan ni Leo at sa gamot ni Nanay Rosa. Si Maya ay hindi na ang babaeng duguan at wasak sa ospital. Suot ang isang malinis na apron at may ngiti sa kanyang mga labi. Siya ang reyna ng sarili niyang maliit na imperyo. Si Leo, na ngayon ay isang masayahing bata, ay tumatakbo-takbo sa paligid.
habang si Nanay Rosa ay nakaupo sa isang komportableng upuan, nakikinig sa masayang ingay ng tagumpay ng kanyang anak. Ngunit isang gabi, habang nagliligpit si Maya ng mga huhuling gamit, isang misteryosong lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana ang pumasok sa kainan. Hindi siya umorder ng pagkain. Sa halip, inilapag niya ang isang itim na envelope sa ibabaw ng counter. Isang regalo para sa pinakamatagumpay na negosyante ng San Roque. Ang sabi ng lalaki, bago ito mabilis na lumabas at sumakay sa isang sasakyang hindi pamilyar kay Maya. Nang buksan ni Maya ang envelope, hindi pera ang nakita niya. Isa itong imbitasyon sa grand opening ng isang bagong food court sa pinakamalaking mall sa bansa. At ang pangalan ng may-ari ng mall na nakalagay sa ibaba ay siyang nagpalamig muli sa kanyang mga kamay. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot, ngunit ngayon ay muling bumabangon para hamunin ang kanyang kapayapaan. Ang bango ng ginisang bawang at luya ay nanunuot sa bawat sulok ng malinis at malawak na kusina ng Rosa at Leo Restaurant. Hindi na ito ang hamog ng kalsada o ang alikabok ng Barangay San Roque. Ang hanging umiikot dito ay amoy ng tagumpay. Amoy ng libu-libong oras ng pagpupuyat at pagtitiis. Sa gitna ng kusina, nakatayo si Maya. Ang kanyang dating magaspang at sugatang mga kamay ay maingat na ngayong humahawak sa isang puting plato. Suot niya ang isang eleganteng itim na blusa sa ilalim ng kanyang malinis na apron. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng isang mukhang puno ng kumpiyansa at kapayapaan. Ang bawat galaw niya ay may indayog ng isang babaeng alam ang kanyang halaga. Mrs. Maya, handa na po ang mga dokumento para sa pagbubukas ng ating ikatlong branch sa Makati. Ang sabi ng kanyang sekretarya, isang dalagang masigla na tumitingin sa kanya ng may paghanga. Salamat, Elena. Pakilagay na lang sa opisina. Sisiguraduhin ko lang na maayos ang lasa ng sabaw na ito bago ako umalis. Ang sagot ni Maya, ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may awtoridad. Lumapit si Dr. Anton, na noon ay bihis na bihis para sa isang medikal na komperensya. Hindi na siya ang doktor na mukhang laging pagod. Mayroon na siyang kislap sa mga mata na tanging kumang pag-ibig at katahimikan lamang ang makapagbibigay. Huminto siya sa likuran ni Maya at dahan-dahang itinuwid ang nakatabing kwelyo ng apron nito. Masyado ka namang nagtatrabaho, Maya. Baka makalimutan mo na may date tayo mamaya. Ang biro ni Anton, ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa pandinig ni Maya. Lumingon si Maya at ngumiti. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang kurbata ni Anton, isang maliit na kilos na puno ng malalim na kahulugan. Sa loob ng 3 taon, si Anton ang naging matatag na pundasyon sa bawat bagyo ni Maya. Hindi ito naging mabilis, hindi ito naging marahas. Ang kanilang pagmamahalan ay parang dahan-dahang paglago ng isang halaman sa ilalim ng sikat ng araw. Hinding-hindi ko makakalimutan, Anton. Salamat sa laging pagpapaalala sa akin na pwede na akong magpahinga. Ang bulong ni Maya. Ngunit sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng isang madilim at magulong opisina, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng kapayapaan ni Maya. Nakaupo si Marco sa harap ng kanyang mesa, ang kanyang barong ay may mantsa ng kape at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang bawat hininga niya ay puno ng tensyon at kaba. Hon, kailangan nating ilipat ang natitirang pondo sa account ko. Sinasabi ko sa iyo, hahabulin tayo ng mga creditors kung hindi natin ito itatago. Ang sabi ni Clara, na noon ay mabilis na nagtatype sa isang laptop. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Marco, kundi sa mga numero ng bank transfer, mga numerong dahan-dahan niyang ninanakaw mula sa natitirang yaman ni Marco. Gawin mo ang kailangan mong gawin, Clara. Basta siguraduhin mong hindi tayo babagsak. Ang sagot ni Marco na tila wala ng lakas na mag-isip. Hindi niya alam
na ang babaeng inaakala niyang kaligtasan niya ay siya palang huling pako sa kanyang kabaong. Dahil sa pagkalam ng sikmura, kumuha si Marco ng isang lumang dyaryo para hanapan ng matatawagang delivery service. Ngunit bago pa man siya makatawag, napako ang kanyang tingin sa cover ng isang business magazine na nakapatong sa gilid. Isang litrato ng isang magandang babae na nakasuot ng mamahaling blazer, may hawak na sandok at may caption na, "Maya, ang reyna ng lugaw na sumakop sa Makati." Naramdaman ni Marco ang isang malamig na agos ng dugo sa kanyang buong katawan. Ang babaeng nasa litrato ay ang babaeng tinawag niyang basura. Ang babaeng itinalikuran niya noong kailangan siya nito. Ngayon, ang mga mata ni Maya sa litrato ay tila nanunuya sa kanyang kahirapan, tila nagpapaalala sa kanya ng bawat maling desisyong ginawa niya. "Clara, tingnan mo ito," ang sabi ni Marco sa isang nanginginig na tinig. Ngunit hindi sumagot si Clara. Ang tanging narinig ni Marco ay ang tunog ng pag-shutdown ng laptop at ang mabilis na paglakad ng babae palabas ng pinto. Bit-bit ang kanyang mga gamit. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging nakakabingi, tila isang hula, ng kanyang tuluyang pagkawasak. Sa mansyon ng mga pamilyang Marco, ang gabi ay puno ng marangyang selebrasyon para sa kaarawan ng isang maimpluwensyang politiko. Nakatayo si Senyora Carmen sa gitna ng sala, suot ang kanyang pinakamahal na mga alahas, pilit na ipinapakita sa lahat na sila ay makapangyarihan pa rin. "Kailangan nating ipakita na tayo ay matatag, Marco. Huwag mong hahayaang makita nila ang iyong panghihina," ang sabi ni Carmen habang itinataas ang isang kristal na baso ng alak. Ngunit bago pa man madampi ng alak ang kanyang mga labi, naramdaman ni Carmen ang isang biglaang pamamanhid sa kanyang kaliwang braso. Ang baso ay dahan-dahang ninitas mula sa kanyang mga daliri at ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa marmol na sahig ay bumasag sa katuwaan ng lahat. Ang mukha ni Carmen ay biglang nangiwi, ang kanyang kanang bahagi ng labi ay dahan-dahang bumaba at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak na hindi niya maipaliwanag. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging isang garalgal na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng isang panahon. Habang nakahiga siya sa malamig na marmol, ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang magsigawan, ngunit sa kanyang paningin, ang lahat ay unti-unting nagdidilim. Ang huling imaheng pumasok sa kanyang isipan ay ang mukha ni Maya noong gabing itinapon niya ang mga maleta nito sa putikan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng lakas, naramdaman ni Carmen ang isang uri ng takot na kailanman ay hindi niya inakalang mararamdaman. Ang takot ng isang taong na-realize na ang lahat ng kanyang itinanim ay nagsisimula ng anihin. "Kahit kailan ay talagang pabigat ka sa akin, Ma. Bakit ba hindi ka nalang sumunod kay Papa? Tingnan mo ang kalagayan natin ngayon. Nagtitiyaga ako sa butas na ito dahil sa mga gastusin mo sa gamot na wala namang nangyayari." Ang boses ni Marco ay gumaralgal sa galit. Isang boses na dati ay puno ng pagmamataas, ngunit ngayon ay puno na lamang ng pait at panunumbat. Habang binibitawan niya ang mga salitang yon, marahas niyang inilapag ang isang baso ng tubig sa tabing higaan ni Senyora Carmen. Ang tubig ay tumalsik sa lumang banig, ngunit wala siyang pakialam. Naroon sila sa isang barong-barong sa dulo ng isang masikip na eskinita, isang lugar na mas maliit at mas mabaho pa kaysa sa tinuluyan ni Maya noon. Ang bubong na yero ay may mga butas na tinatablan ng bawat patak ng ulan, at ang amoy ng imburnal mula sa labas ay tila nanunuot sa bawat himaymay ng kanilang gamit. Nakalubog sa isang manipis at maduming kutsyon si Senyora Carmen. Ang kanyang katawan ay nananatiling nakatikwas sa isang posisyon. Ang kanyang kaliwang bahagi ay tila naging bato na dahil sa paralysis. Tanging ang kanyang kanang mata ang nakakagalaw.
At sa sandaling iyon, ang matang iyon ay puno ng mga luhang hindi kayang punasan ng kanyang sariling kamay. Naririnig niya ang bawat sumbat ng kanyang anak, ang anak na pinalaki niya sa luho, ang anak na tinuruan niyang mang-api ng kapwa. Ngayon, ang bawat lason na itinanim niya sa isipan ni Marco ay sa kanya na ibinubuga. Isang ipis ang dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng kanyang naninigas na braso. Pinanood ito ni Carmen ng may matinding takot, ngunit wala siyang lakas para itabig ito. Sa gitna ng kanyang kawalan ng lakas, biglang pumasok sa kanyang alaala ang imahe ni Maya. Naalala niya kung paano niya itinapon ang mga barya sa putikan at kung paano niya sininghalan ang matandang si Nanay Rosa. Ang bawat eksena ng kanyang kalupitan ay tila isang pelikulang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Nagpapaalala na ang gulong ng tadhana ay hindi lamang umiikot, kundi nanunagasa rin. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, ang kapaligiran ay puno ng liwanag at halimuyak ng sariwang bulaklak. Sa loob ng malawak na hardin ng Rosa at Leo Restaurant, abala si Maya sa pag-aayos ng mga makukulay na banderitas. Kaarawan ni Leo at ang bawat detalye ng handaan ay puno ng kanyang personal na haplos. Maya, baka naman mapagod ka na niyan. Hayaan mo na ang mga staff ang gumawa niyan. Ang sabi ni Nanay Rosa habang nakaupo sa isang komportableng rocking chair, suot ang isang magandang bestido na gawa sa seda. Hayaan niyo na po ako, Nay. Masarap sa pakiramdam na ako ang naghahanda para sa anak ko. Dati, wala man lang tayong pambili ng kahit isang pirasong kandila. Ngayon, gusto kong ibigay sa kanya ang lahat. Ang sagot ni Maya, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Lumapit si Leo, na ngayon ay isang masigla at matalinong bata, at niyakap ang binti ng kanyang ina. Mama, look! Dr. Anton gave me a new stethoscope toy. Ang masayang sigaw ng bata. Natanaw ni Maya si Anton na naglalakad patungo sa kanila. Bit-bit ang isang malaking kahon ng cake. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na pag-unawa ang namayani sa pagitan nila. Alam ni Maya ang tungkol sa pagbagsak ni Marco. Nabalitaan niya ang pag-ilit ng mansyon at ang pagkakasakit ni Carmen. Ngunit sa halip na magdiwang, naramdaman lamang ni Maya ang isang malalim na katahimikan. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit. Ang lahat ng espasyo nito ay napuno na ng pagmamahal para sa kanyang pamilya at kay Anton. Handa na ang lahat, Maya. Ang tagumpay mo ay hindi lang dahil sa restaurant na ito, kundi dahil sa pagiging buo ng puso mo. Ang bulong ni Anton habang inilalagay ang cake sa gitna ng lamesa. Ngunit ang katahimikan ng gabi sa exam ngayon ni Marco ay muling biniyak ng isang marahas na kilos. Galit na hinalughog ni Marco ang isang lumang karton ng mga papeles, naghahanap ng kahit anong pwedeng maibenta sa sanglaan para pambili ng kanyang alak. Sa ilalim ng mga lumang resibo, isang piraso ng punit na papel mula sa isang business magazine ang sumulpot. Nakita ni Marco ang address ng Rosa at Leo Restaurant. Nakita niya ang mapa kung saan nakalagay ang bagong branch ni Maya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagod, ay biglang nagkaroon ng isang mapanganib at desperadong kislap. Maya, ikaw ang may kasalanan kung bakit kami ganito. Kung hindi mo kami sinumpa, hindi kami babagsak sa putik. Ang bulong ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng delusyon at puot. Kinuha niya ang kanyang lumang jacket at isang kalawanging kutsilyo na nakatago sa ilalim ng lababo. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang inang nakaratay. Lumabas siya sa eskinita habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang desperasyon. Habang ang huling liwanag ng araw ay naglalaho, ang anino ni Marco ay dahan-dahang lumalapit sa nagniningning na restaurant ni Maya. Ang kislap ng neon lights na Rosa at Leo ay nakasalamin sa kanyang mga mata,
Isang kislap na hindi nanggagaling sa saya, kundi sa isang planong maaaring sumira sa lahat ng kapayapaang pinaghirapan ni Maya. Maya, pakiusap, kausapin mo ako. Ang boses ni Marco ay halos hindi na makilala. Ito ay paos, nanginginig, at puno ng isang uri ng desperasyon na tanging ang isang taong nawalan na ng lahat ang makakagawa. Habang binibitawan niya ang mga salitang yon, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng Rosa at Leo restaurant. Ang kanyang basang jacket ay tumutulo. Sa makinis at mamahaling sahig na gawa sa marmol, iniiwan ang mga bakas ng dumi at putik sa gitna ng karangyaan ng lugar. Napatigil si Maya sa pagliligpit ng mga huling kagamitan sa counter. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin. Sa harap niya ay ang lalaking dati niyang tiningala bilang hari ng kanyang mundo. Ngunit ngayon ay mukha na lamang isang aninong naligaw sa dilim. Ang amoy ng alak at basura ay nakikipaglaban sa bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling kape sa loob ng restaurant. Walang galit sa mga mata ni Maya. Ang tanging naroon ay isang malalim at malamig na distansya. Ang kanyang puso, na dati ay mabilis tumibok sa tuwing makikita si Marco, ay nanatiling kalmado. Tila ba isang lawa na hindi na kayang gambalain ng anumang bato. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Sarado na ang restaurant. Maaari ka nang umalis. Ang boses ni Maya ay mahinahon, walang halong pait, na lalong nagparamdam kay Marco kung gaano na siya kaliit sa buhay ng babae. Maya, nagmamakaawa ako. Ang ma ko. Kailangan niya ng gamot. Wala kaming makain. Ang kumpanya, ang bahay, lahat kinuha na nila. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Para na rin sa anak natin, Maya. Tulungan mo kami. Ang sabi ni Marco, habang dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na inaabot ang gilid ng counter. Tiningnan ni Maya ang kamay ni Marco, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Para sa anak natin, noong kailangan ni Leo ang oxygen para mabuhay, nasaan ka? Noong kailangan namin ng masisilungan sa gitna ng bagyo, nasaan ka? Ang anak ko ay may ama na, Marco. At siya ang lalaking hindi kami iniwan noong wala kaming kahit na ano. Sa sandaling iyon, lumabas si Dr. Anton mula sa opisina. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanyang presensya ay sapat na para punuin ang silid ng isang uri ng proteksyon. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Maya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumatong sa likuran ng asawa. Tumingin siya kay Marco nang may halong awa at paghamak. Hindi ka ba nahihiya, Marco? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo ni Carmen, may mukha ka pa ring ihaharap dito? Ang tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Hindi ko kayo kinakausap. Maya, asawa kita. May karapatan ako sa yaman na ito. Ang sigaw ni Marco ay biglang naging marahas. Inilabas niya ang kalawanging kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik dahil sa desperasyon at alak. Hindi natinag si Maya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umatras. Sa halip, kumuha siya ng isang basong tubig at inilapag ito sa harap ni Marco. Hindi mo ako kailangan, Marco. Ang kailangan mo ay ang pera ko. Dahil sa tingin mo, ang pera ang magbabalik ng kapangyarihan mo. Pero tingnan mo ang sarili mo. Kahit may hawak kang patalim, ikaw pa rin ang talo. Dahil wala ka ng pagmamahal na dati, ay ibinigay ko sa iyo ng libre. Ang sabi ni Maya, ang kanyang mga salita ay kasing talim ng anumang kutsilyo. Dahan-dahang ibinaba ni Maya ang kanyang kamay sa ilalim ng counter at kumuha ng isang kulay asul na 1,000 piso. Inilapag niya ito sa tabi ng baso ng tubig. Kunin mo yan. Pambili mo ng gamot ng mama mo. Hindi dahil may utang na loob ako sa inyo, kundi dahil may awa ako sa kapwa. At dahil ayaw kong maging katulad nyo, isang taong walang puso. Napatingin si Marco sa pera, pagkatapos ay sa kutsilyong hawak niya. Naramdaman niya ang matinding hiya
na tila sumusunog sa kanyang balat. Ang bawat sentimo ng tagumpay ni Maya ay sampal sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang bumagsak ang kutsilyo sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang pag-amin ng kanyang tuluyang pagkatalo. Kinuha ni Marco ang pera ng nakayuko, hindi na makatingin sa kahit kanino. Tinalikuran niya ang liwanag ng restaurant at dahan-dahang lumabas patungo sa nagngangalit na ulan. Ang kanyang anino ay unti-unting nilamon ng dilim ng eskinita. Dala ang huling piraso ng kanyang dignidad na dinurog ng sarili niyang mga kamay. Isinara ni Anton ang pinto at muling naging tahimik ang paligid. Naramdaman ni Maya ang isang malalim na buntong hininga na tila naglabas ng huling bakas ng nakaraan mula sa kanyang dibdib. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Anton. Dinaramdam ang tibok ng puso ng lalaking tunay na nagligtas sa kanya. Tapos na ang lahat, Maya. Malaya ka na. Ang bulong ni Anton. Tumango si Maya habang nakatingin sa labas, kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ang gabi ay malamig, ngunit sa loob ng kanyang puso, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilay. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa bagong gusali ng Nanay Rosa Foundation ay tila mga basbas mula sa langit, nagbibigay ng ningning sa bawat sulok ng silid na puno ng pag-asa. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng bagong pinturang pader. Isang amoy na sumasagisag sa isang bagong simula, hindi lamang para kay Maya, kundi para sa lahat ng mga inang nawalan na ng direksyon sa buhay. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Maya. Ang kanyang suot na puting trahe ay kasing dalisay ng kanyang mga hangarin. Habang hawak niya ang gunting para sa ribbon cutting ceremony, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang naglakbay sa mga taong naroon. Nakita niya si Nanay Rosa na noon ay nakangiti habang nakikinig sa masayang ingay ng paligid. Ang kanyang puso ay puno ng katuwaan dahil ang pangalan niya ay naging simbolo na ng pagkalinga. Nakita rin niya si Leo na ngayon ay isang malusog at bibong bata na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Dr. Anton. Ang pagtingin ni Anton kay Maya ay hindi nagbago. Naroon pa rin ang paghanga, ang paggalang, at ang wagas na pag-ibig na naging anchor ni Maya sa gitna ng mga naglalakihang alon ng buhay. Ang pundasyong ito ay hindi lamang gusali. Ito ay patunay na walang bagyong sapat na malakas para patayin ang liwanag ng isang ina na lumalaban para sa kanyang anak. Ang boses ni Maya ay matatag. Umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo, iniiwan ang isang mensahe ng katapangan sa puso ng bawat nakikinig. Ngunit sa labas ng bakod ng foundation, sa isang sulok ng kalsada na hindi napapansin ng mga bisita, isang luma at kalawanging kariton ang dahan-dahang dumadaan. Ang tunog ng mga gulong nito na humahampas sa bakubakong semento ay tila isang malungkot na paalala ng nakaraan. Itinatulak ni Marco ang kariton. Ang kanyang mga balikat ay nakakubli at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang lumang sombrero para hindi makilala. Sa loob ng kariton, nakaupo si Senyora Carmen na nakabalot sa isang manipis at maruming kumot. Ang matanda ay nananatiling walang kibo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang kanyang kanang kamay ay nanginginig. Napahinto si Marco nang makita niya ang malaking billboard sa harap ng gusali. Ang mukha ni Maya na nagniningning sa kagandahan at tagumpay. Isang matinding pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ang babaeng dati ay itinapon niya ay siya na ngayong hinahangaan ng lahat, habang siya ay naging anino na lamang ng kanyang sariling pagkakamali. Mabilis niyang itinulak ang kariton palayo, pilit na tinatakasan ang liwanag na lalong nagpapakita ng kanyang sariling kadiliman. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang hoyhan na habang buhay niyang papasanin. Nang matapos ang seremonya, naglakad sina Maya at Anton sa hardin sa likuran ng gusali. Ang simoy ng hangin ay banayad, tila isang haplos sa kanilang mga mukha. Dahan-dahang kinuha ni Anton ang kamay ni Maya
at inilagay ang isang singsing sa kanyang daliri. Isang simpleng ginto na may isang maliit na diamante. Para sa susunod na kabanata ng buhay natin, Maya, wala nang ulan na kailangan nating katakutan. Ang bulong ni Anton, isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa dibdib ni Anton, ipinipikit ang kanyang mga mata habang dinaramdam ang kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Napatawad ko na sila, Anton. Hindi dahil karapat-dapat sila sa patawad ko, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang tunay na hustisya ay hindi nakikita sa pagdurusa ng iba, kundi sa pagiging malaya mo mula sa pait na itinanim nila. Ang huling hirit ni Maya, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagpinta ito ng kulay kahel at lila sa langit. Ang gabi ay darating, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil para kay Maya, ang bawat bituin ay isang paalala na pagkatapos ng pinakamahabang dilim, laging may bituin na gagabay sa atin pauwi sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal. Ang kwento ng isang inang nadapa ngunit muling bumangon ay natapos na rito, iniiwan ng isang aral na mananatili sa gunitan ng panahon. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, ito ay isang kapangyarihang kayang bumuo muli ng isang mundong nawasak na.